Hi kamarkada! For today's video, samahan niyo nga ako mag-unbox ng aking parcel from Shopee. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. At kung hindi ka pa nakapollow sa aking Facebook account, don't forget to follow, like, and share. Sa pagkakataon nga ito guys, ako'y pagod na pagod dahil ako'y naglaba pa. Pero dahil may dumating na parcel, for the go! I-open na natin yan at i-assemble. Ito nga pala yung itsura ng bahay namin. Ayan, nandyan na yung kusina and nandyan na rin ang higaan. Pahanin nga lang kami dito sa halagang 1.5. Ayan, may tulog pa ang bata. Kaya naman sinamantala ko na ang pag-assemble bago pa siya magising. Ito nga pala yung kitchen cabinet at nililink ko na lang sa comment section. Umpisahan ko na nga sa paglabas nitong mga gagamitin. At kung magtatangka kung mag-isa magkakabit ito ay naku, huwag mo nang tangkain. Hirap nga mag-assemble nito kapag mag-isa ka lamang. Dahil makulit ako kahit pagod ako, go nang go. Di ko na nga hinintay ang asawa ko at ako na buo mag-isa niyan. Bakit ba? Kaya ko naman. Kaya naman sinimulan ko na sa pagbuo nito. Pero nagkamali din ako sa part na to kaya umulit ako. Kaya naman dapat nagbabasa talaga tayo ng manual. Sa pagkakataon nga yan, mali talaga yung kinabit ko kaya kinalag ko na lang. Siyempre gustong mahirapan, cherries. Nakakatuwa lang kasi unti-unti na kaming nakakampundar ng mga gamit dito. 8 months na nga kami dito pero hindi naman kami nakakapalya pa sa pagbayad namin sa upa sa bahay. Pagbayad sa kuryente at bayad sa tubig. At isa pa, masarap talaga ang nakabukod kapag may asawa ka na. Sarili ka ng pamilya. Sarap pa sa pakiramdam kung kailan nakabukod na kami, saka pa kami nakakapundar ng maraming gamit. At syempre kapag nakabukod ka na, matututo ka talaga. Pagdating sa pagbabudget, pagdating sa paghahanap ng pagkakakitaan. At eto na nga yung tamang kapartner talaga nito. At eto nga, hirap na hirap ako ditong ilagay itong tornilyo. Pero sige, pinilit ko pa rin matapos itong mag-isa. Kasi naman, tingin ko po yung asawa ko, sayang lang yung oras na ipaghihintay ko. Pagkakataon nga ito ay tama na nga itong aking ginawa. Naman nagdire-diretso na akong maglagay ng mga tornilyo. Ay, hindi ko na kinaya kaya tinawag ko na yung anak ko para tulungan ako. 5 years old nga lang yan kaya ang hirap din niyang turuan sa mga ganitong bagay. Kaya naman hindi ko na pinilit at pinalis ko na rin siya. At dito pinagpatuloy ko na ang aking paglalagay. Ragal lang dahil naalis talaga yung ibang part. Pero syempre, for the go pa rin tayo para sa ikagaganda ng bahay. Kung gusto niyo rin ng gantong kitchen cabinet, ililink ko nga po sa comment section. This time, tuloy pa rin ako sa pagbuo nito kahit nahihirapan ako. Parang gusto ko nang bumigay. Pero syempre, wala sa bokabularyo natin ang pagsuko. Sige, go for rin. Syempre, sa buhay natin, parang ganun din naman. Kahit nahihirapan ka na, kahit gusto mo nang sumuko, ay kaya natin to. Kaya nagpatuloy pa rin ako kahit mag-isa lang akong nagbubuo nito. Dahil alam ko kapag natapos ko to masarap sa pakiramdam. Kaya sige lang ng sige. Ito nga pala ay hindi namin nakuha ng cash at kinuha namin to ng hulugan sa Shopee. Hindi kang kumuha ng hulugan doon kapag may S-Pay later ka. Kung paano naman ituturo ko na lang yan sa next video ko. At dito, nalalapit na ang matapos itong side na to. Sabi ko, kaya ko naman kaya magdedretso na ako. Ako kasi yung tipo ng tao kapag kaya ko, kakayanin ko yan mag-isa kahit wala pang katulong. Pero kapag hindi ko na kaya, syempre humingi rin ako ng tulong ng iba. Kaya sa part na to, naging success nga yung pagbuo ko ng side na to. Kaso may nakalimutan ako at naiwan, kaya nagkalag na naman tayo Then dito naman sa part na to, inassemble ko na rin to sa taas. Ito kasi yung pagpapatungan ng parang lamesa. Yun na nga ako dyan dahil dito sa part na to lalagyan ng tornilyo. Then dito na sa kabilang side yung aking lalagay na pinakalige. Nilagay ko muna yung tornilyo. Ikot-ikot ko lang dito sa may part sa baba. Nagising na nga ang aking bunso ay ito na nga nangungulit na siya. Kala mo ba matatapos niya? Kala nga kaya niya Ikikuting-ting na. Abay nine. Kaya mo ba yan? Ako'y aalis na, ako'y pagod na. Charis. Pero sabi ko, wag na siya makulit at wag na siya makiraw-raw. Pero pag ganito ang bata, ang hirap pagsabihan, Kala nila naglalaro lang kami. Pero sige, tuloy pa rin akong pagbubuo din. Bahala akong magkukulit dyan at aking tatapusin na ire. Ako lang ba yung may gantong anak na mabait? Kaya ito, pinagpatuloy ko na. At ito nga yung kakaibang tornilyo at ang hirap niya sa una nung hindi ko pa siya magets and nagbasa lang ako ng manual and doon ko lang siya naintindihan. Mas mabuti talaga magbasa tayo ng manual pag nagbubuo tayo ng mga ganito. Sa manual nakalagay naman yung pictures kung paano mo bubuuin to. Doon pa lang talaga kailangan mong magbasa. Kasi tamad talaga ako magbasa. Kaya naman eto, nabuo ko na. May pagkakamali ako dyan kaya naman kinalas ko din. Nakailan nga ako ditong kalas kabit. At eto na nga yung final, sinaksa ko na yung pinaka-cabinet niya sa baba at nilagay ko na yung pinto.
At yung pinto din dito sa kabilang side. At sa part na nga ito na yung kinakabit ko at masaya na ako dahil malapit na nga akong matapos. And finally, ito na nga yung aking nabuo at tapos na nga siya. Itong batang ito nakikiraw na at lalagyan niya daw ng toys niya. Ito na yung final look niya nung natapos ko na siya. Mas maganda ng tingnan at mas organized na. At kung gusto mo ng mga bagay na yan, ililink ko na lang sa comment section.